Mauna Sa ka man ay cancer? Edna. Opo. Dito sa Kamsur, may mga social pensioners. May nakaka-receive po nung 500 per month. Pero ang narinig po namin na feedback mula sa aming pakikipagsalamuha sa kanila at sa OSCA ay mahaba ang nasa waiting list. Dahil nakakalungkot nga po dahil kulang daw, sabi nila, ang pondo na pinapadala sa bawat munisipyo na hindi kayang i-accommodate kahit na indigent, malinaw, napakaliwanag po na kung pupuntahan niyo po yung mga situation ng mga nakatatanda na na nag-aspire sana na makasama sila sa as social pensioner, pero matagal po sila na talagang ma-accommodate dahil kulang talaga. So helpless din yung mga DSWD natin sa munisipyo dahil kung how much lang yung pinapadala sa kanila, yun lang talaga ang pwede nilang i-allocate sa mga pensioner na nasa listahan. So talagang kulang po. Hindi yung mga sabi nila mga indigent, hindi po lahat ng indigents ay nabibigyan. So yun. Meron ba namang hindi dapat na indigent na nabibigyan? Yun po ang yun ang isa sa mga questions. Yan. So, kaya lang siyempre nakikirelate po tayo sa DSWD, tapos sila naman yung dapat dapat magkaroon ng programa mga seniors organization na kung tawagin ay name and shame. Yung mga medyo may kaya naman na tumatanggap. Yung mga marmol ang bahay. Kasi yung mga iba bato lang yung iba marmol ang bahay pero meron pad, baka di kotse pa. Manay Edna. Subjective kasi minsan, syempre sa mga nag-evaluate na staff. Minsan talagang hindi mo rin maiwasan na subjective din yung kanilang judge kung sino ba talaga yung dapat na mapasama bilang isang indigent. Pero syempre pag ginausap mo sila, may mga justification sila. Yun nga lang dahil alam mo na hindi natin alam during the process ng pagpili nila. Totoo talaga yun. Maraming mga tanong. Totoo talaga yun. Sa lugar mo, Dr. Arian, kumusta naman ang usapin ng mga pension diyan sa mga seniors na nakakausap mo? Actually, hindi ako masyadong well-rounded when it comes sa pension, no? Parang hindi sa department namin. Pero, sa mga nakakausap ko ng mga patients ko na seniors, wala naman akong naririnig na complaints regarding sa mga social pensions nila. I just don't know yung total picture. Okay. Alam mo, malaking issue kasi yung pension na yan, no? So, yung social pension kasi, yung sinasabi nilang, ano bang tawag nila doon, Manay Edna? Weak, frail, and ano ba yun? Bedridden, mga sick leave, frail and bedridden senior and weak. citizen. Oo. Minsan nga pagka nakakatanggap na nga ng social pension yung mga iba, may nakakasabay ako sa ISM nagkakapit, nag-uusap yung mga medyo seniors sa itsura pa lang ng handbag nila sabi ko, Diyos ko, hindi karapat-dapat itong mga ito. At wala tayong magagawa. Kailangan nating ayusin ang sistema na yan. At yung sinasabi mo na mahaba ang listahan, ang isang katotohanan po na hindi sinasabi ng DSWD at saka ng gobyerno ay hindi sapat yung budget para sa social pension, no? So hindi nila kayang i-accommodate lahat ng mga nangangailangan na totoo, no? Kasi nung ginawa yung unang listahan na yan ay ayon sa mga nauna sa issue na ito, kasi kailan lang naman ho ako naging 60 Nung unang ginawa yung unang listahan, medyo nagkaroon ng konting politikahan, no? Kung iikot ka nga sa Pilipinas, may makikita nga mahigit 80, mahigit 90, hindi man lang nakakatanggap ng social pension. Sa itsura pa lang,
hindi mo na kailangan mag-isip kung frail or weak or indigent, no? Tayo dyan. Oo, so mahaba ang listahan ng waitlisted. Ngayon, kung paano yun iraranking, isang malaking issue pa yun, no? Pero hindi nila pinag-iisipan yan, hindi nila pinaghahadaan na dapat i-ranking na yung mga susunod. And then, maraming namamatay doon sa mga lumang pensioner ng social pension, hindi naman na iaayos yung recording. So, hindi kaagad napapalitan ng bago. Yan yung malaking problema dyan. Kaya nga, ang sinusulong ng maraming grupo katulad namin, ang hinahabol namin ay yung universal social pension. Para wala ka nang sisinuhin. Lahat ng tao na senior citizen, 60 years and above, ay dapat makakatanggap ng pensyon. Maski na meron ka ng dating pensyon. Para wala nang sisinuhin. Kasi sa totoo lang, more than 90% ng tumatanggap ng pensyon, hindi naman sapat yung pensyon nila. No, ako, maniwala kayo, ako 5,000 lang ang pension ko. Nung umabot ako ng 60, galing ako sa gobyerno, GSIS. Ang masaklap lang kasi, maaga akong umalis. Kaya hindi ako nakinabang dun sa pagtaas ng mga sweldo bago sana ako umalis. So, maraming katulad ko, 5,000 lang ang pension namin. Magkano na ang check-up ngayon, doktora, pag pumunta ka sa ospital, magpapa-check up, magkano na ordinaryong check-up ngayon, halimbawa dyan sa probinsya? 800 Ang yan. usual rate po, dito sa Northern Summer, usual rate is 400. 400. Pero kung Dyan mga specialista, mas higher pa. mga espesyalista, mga magkano? Parang Umabot po 800. ng ganyan, 500 to 800. Ganyan din sa Bicol. Manayad na. Opo, parang sa mga espesyalista, ganun. Mm. 800. So imaginein mo yun. Kung senior ka, ang sakit mo, may sakit ka sa puso, espesyalista yun. May sakit ka sa mata, espesyalista yun. May sakit ka sa kidney, espesyalista yun. Di yung kakapiranggot na binibigay nilang 500 per month, isang check-up lang yun. Wala pang pambili ng gamot. No? Swerte ka na lamang kung yung LGU executive ay matino at meron siyang programang sinusuplayan ng medisina yung mga seniors, makakakuha ka dun ng medisina. Pero kung wala, may check-up ka nga, wala ka naman pambili ng gamot. No? O kaya, pupunta ka dun sa pagkuha ng iyong 500 social pension, magta-tricycle ka ng 50 pesos. Babalik ka 50 pesos, di 400 na lang natira. Paano kung taga-bundok ka? Di wala na. No? So, marami hong kababalaghang kailangan natin pag-aralan tungkol sa issue na ito.